Hillstone TV. So, magandang umaga sa lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay ba yung outfit ko? Huling ilbig po. Kanina Tataas mo yung dito mo. Tataas mo yung Eh, naka-ano na ako eh. Naka-online na ako eh. Baka... Sa mga kaminsahe, magandang araw po sa inyong lahat. Magpasensya na yung outfit ko. Anyway, Count Dracula. meron kasing tawag na dress coding. Ayoko kasing marap dito na hindi maayos yung ating pananaw. Kasi dagdag po yung damit eh. Di ba? Totoo lang. Amen. Totoo lang. So, good morning po sa lahat ng mga taga-subaybay, mga kapatid, mga kilala, kaibigan, patuloy na tumatakilig ng ating mga videos na pinag-uusapan. Napaka-importante ng bawat bagay na ating tinatalakay. At yun ay nagpapakita ng kaibahan o minsaheng ating ibinabahagi sa bawat pagkakataon. So, for this moment, magandang araw po sa lahat pala. God bless you all at pagpalain po kayo ng bumabati po kami sa inyo sa pangalan ng Panginoon ng magandang umaga po at magandang araw. So this moment ay napili kong subject, although ito naka-inline to sa message na dinadala ng ating ating kilalang propeta. Hindi na ako natatarin ng Diyos, pero may sinasabi pangalan niya. Kaya kung gusto niyo personal niyo malaman, PM mo ako. Amen. Hindi naman ako magkatuloy na sabihin sa inyo. Kasi yun naman ang sinasabi ng Biblia eh. Ang propeta ang siyang pinapahayagan ng mga sikreto ng Diyos. Revelation. Kung ito'y nangyari sa lumang tipan, sa bagong tipan, hanggang sa ating tipan ngayon. Nandyan pa rin yan, hindi pwedeng mababago yun. Kasi kung walang propeta, kanya-kanya tayong gagawa ng sariling interpretasyon nito, Brad. Right. Eh, may propeta na gumagawa pa rin ng iba, yung iba eh, di ba? Gumagawa pa rin ng iba eh. So, ang message na binadala ko ngayon, itong salitang God told me. God told me. Kinausap daw siya ng Diyos. Or yung salitang, this is the Lord that showed me. Parang, ito yung pinakita ng Diyos sa akin. Patay tayo dyan. Sana yung pinakita ng Diyos sa'yo, pinakita rin sa akin. Amen. Diba? Amen. Para parehas tayo. Amen. Kasi pag nagkaiba tayo, iba pinakita sa'yo, hindi ko maintindihan, baka nakita mo sa nakita ko. Parang sinabi ko, white, sabihin mo sa akin, yellow, pastor, patay tayo. Kaya rin na, brother Patrick, di ba? Di ba? Kailangan, pag nakita natin lahat, white tayo lahat. Amen. Hindi uniformity, ha? Kasi meron tinatawag na unity of faith. Amen. Hindi uniformity. Kasi pag sinabi natin uniformity, Brad, dress coding. Religious system. Pero pag sinabi natin unity in faith, sinabi ng Book of Ephesians yan, chapter 4, na hanggang sa umabot tayo ng tinatawag na pagkakaisa ng pananampalataya. One faith, one. Oo. Ephesians. Meron tayo kasing pananampalataya eh. Kautusan ng pananampalataya na diniscuss natin. So, yan po ang mensaheng bibit-bitin natin ngayon na pagkalagay, pag-uusapan. Kung meron kayo masasabi, sige, magsabi po kayo. Now, the prophet said that God is an object of worship. Alright? Kasi, anuhin muna natin to. Kasi marami, God told me, sinabi ng Diyos sa akin, how? This is the Lord show me how.
Meron kagad tayong question dyan eh. Ano? Oo. So, the prophet said that God is an object of worship. When there's nothing to worship Him, He wasn't God. Hindi siya Diyos. He wasn't God. Kailan lang nagkaroon ng Diyos? Noong meron ng sumamba sa Kanya. Amen. Kaya hindi po tayo nagkamali na ang Diyos ay ang isang attributes. At si Satan ay isang attributes. Kasi merong hindi nakaunawa sa mensaheng ito na pinag-isa daw natin ang Diyos at saka si Satanas, nakakahiya daw ang ating pananampalataya. Amen. Nakakatakot, parang tayong hinugot mula sa impyerno. Deceiving ka. Deceiving masyado. Ay, hindi nila naintindihan ang ating ibig sabihin. Amen. Oh. Kasi umaabot ka agad sa conclusion eh. Ano mang naririnig sa atin, conclude na kaagad eh. But when He began and created things to worship Him, then He was called God. Now my question is, ang tanong natin dyan is, when He had not yet created worshipers or to worship Him, what was He? Ano siya? Amen. Sinabi ng propeta, i-reveal natin dito that He was the Great Spirit. Amen. It is the Great Spirit that the source of everything. Spirit. Eh, merong mga pagsasaliksik na ang Great Spirit daw ay ginamit na ang mga kung sino-sino John para 4:24. Oo. God is Spirit. God is a Spirit. Yan ang sinasabi natin. Biblical yan. Oo. Hindi yung kasiraan ng kaya sa yung Great Spirit, sinasabi ni ganito yan. Patunay ng Illuminati yan, patunay ng mga satanism yan. Oo. Angel of And God daw kasi. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, Elohim, hindi God. Sa original translation, it is Elohim. Elohim. It means that plurality of power and plurality of God. Eh pag sinabi natin ilan ang Diyos, ay dami natin mababasang versikulo sa Bible na maraming Diyos. Amen. Kaya hindi mo matalo si Soriano eh. May point daw. O di ba? Hindi mo matatalo talaga si kapatid na Soriano. Kasi nasaan talaga. I very appreciated him. The way pagdating sa biblical aspects. Di ka lulusot sa kanya pagdating sa versikulo. Kasuya. Oo. Magaling talaga siya doon. Pero mo, sasabihin mo isa ang Diyos, ay mababasa sa Bible. Old and New Testament, maraming Diyos. Na ang Diyos na nanahan sa tahanan, Kapisanan. kapisanan ng mga Diyos. Okay? Yari ka na dun. Psalms. Because in the beginning was Elohim. Yan ang ibig sabihin dyan ng Bible, hindi God. Tin-translate na lang sa English yan into God. Capital. Oo. Pero sa original translation in Hebrew word, it is Elohim, which means plurality in power, Amen. plurality in gods. Oh. But specifically used in the plural, especially with the articles of the Supreme God. Yan ang ibig sabihin ng Elohim. So sabi ng prophet, I fully agree that everyone has the right to voice their opinions. Right? Yeah. We have our own opinions. Everyone has their opinions. Puro-puro. Mga puro-puro, haka-haka. The problem I have is when they proceed it with this or with those magic words God told me. Ayan na yung problema dyan, brother. Ito yung pinakita ng Diyos sa akin, nabasa ko yan eh. May kapatid tayong gumagamit niyan. Ay, huwag kayong masaktan ha, tabi-tabi lang. Kasi sabi nga ng ating kapatid na mga karal na si Soriano, pag ako nagsasabi sa inyo ng bersikulo, masasaktan ka. Hindi ako nang bibingga ng tao, Brad. Hindi tayo nang aatake ng tao. We are just saying kung ano yung bagay na dapat nating pagkaisahan. Amen. Pagdating sa mensahe, dapat hindi tayo magkakaiba-iba eh. Amen. Yes, there is a level of revelation. Tama yun. Merong level ng revelation natin, magkaibang revelation natin. Kasi dahil sa Pero pagdating sa pananampalataya, bro, dapat isa. isa. Oo. Amen. Dapat isa. Iba-iba ang revelation natin. Pero pagdating sa pinudus nating pananampalataya ng dahil sa mensahe na ito, Consult each other para mas Amen. Amen. The magic words God told me, or this is the Lord show me.
Yan ang magic word ngayon eh. Ingat tayo ha. Or I have my revelation because we are not the same revelation. Kasi sabihin, meron akong revelation dun eh. Anong revelation mo? Yung revelation ko, nakatao ligtas. Mali ka dyan. Ako na mismo magsasabi. Walang sinabing ganun. Ang sinabi is not all saved, but no one is lost. Yan ang tamang detalye ng mensahe. Not all saved, but no one is lost. Kasi ang tinalakay natin ang salvation kasi is awakening. Dito, marinig mo ang mensahe na awaken ka, na higher understanding ka, yun ang tinatawag na salvation. Now, expect everyone to fall in line. God told me, expect everyone to fall in line and submit to what they are saying. Now, if they are aware of their true identity, they would speak and let their words judge them. So, ganito kasi ang nangyayari mga kaminsahe. Kapag sinabi mo, ito yung sinabi ng Diyos sa akin, ito yung pinakita ng Diyos sa akin, and then, somebody expecting na kailangan mong sumunod sa Kanya. Hindi tayo ganun, brad. Sinabi ko na, do not follow me because I will not lead you. And don't lead me because I will not follow you. Just sit beside me and be my friend. Then let us enjoy the message. Exactly. Yun ang importansya. Now, ang comment ng propeta, yes, the prophet said, God told me, you can come to my house and eat. Then when eating and prophet stood, nagpupundar pa lang ako ha, and stood up and said, God told me because you came to my house and ate with me, a lion will devour you on the road, and it happened. Kasi nga, yung mga, ganun kasi ang nangyayari ng mga naunang mensahero. The Spirit really does speak a lot of things for its purpose, and they be opposites in just a few minutes. Ibig sabihin, pag nagsalita ang Diyos, pag sinabing God told me, pag nagpropesya ang propeta, in any moment, pwede na rin siyang magbago. Bigyan ko kayo halimbawa. Si Jesus Christ, sa Matthew 16, na-appreciate niya si Pablo, si Pedro. Oh, thou art Simon Bar-Jonah. Oh, ibibigay ko sa iyo ang susi sapagkat ang kapahayagan na nasa iyo ay ibang kapahayagan ipinakita sa iyo. Oh, I will my church. Oh, pagkat lipas lang ng ilang minuto, tinawag niya ng Satanas. Amen. Biro mo yun. Bago tumilaok ang manok. Oh, in the Old Testament, si Prophet Hezekiah, God told me, Prophet Hezekiah said, you're going to die. Get your house in order a few minutes, and then later, Hezekiah, God told me, you're going to live in 15 more years. About doon sa hari na si Hezekiah ata yun, mga kabisaya, I forgot his name, na sinabi na, ayusin mo ang pamilya mo, kapag kukunin ka na ng Diyos, sinabi ng Panginoon sa akin. And then yung hari, alam natin, nagsising, nalumpat talaga siya sa Panginoon. Sinabi ng Bible, sinabi niya na naglingkod ako sa iyo ng tapat. Tinunod ko ang iyong palatuntunan. Ito ba ang reward na ibibigay mo sa akin? Pero pwede ka rin manumbat sa Lord. Daan-daan. Siguraduhin mo lang. Daan-daan ka lang. Siguraduhin mo lang. Kasi mamaya napalit ka ng Lord, tumigil ka dyan. Baka yun na yung When we can accept that it is the Spirit speaking through people in this age, okay? Dito na tayo sa panahon natin. And there is truth in what they say. Kailangan may katotohanan doon sa sinasabi mo. Amen. Patunayan mo na kinausap ka ng Diyos o pinakita ng Diyos sa iyo ang mga bagay na ito. Patunayan mo na totoo yan. Katulad ko, may base ako doon sa aking testimony, Brad. Kung bakit ako nandito sa mensahe, that was 2009, about my experience, about my dream, 2009. Oo, di ba? When I said, God told me in my dreams
Meron akong facts na kung anong patunay mo na kinausap ka ng Diyos. Nandito ako sa mensahe na yun eh. Living evidence mo. Living evidence ko yun eh. Oo. Kasi kung sinabi ko, God told me na ganito, tapos hindi naman nangyayari, brad. Tama. Sabi ko, may pinakita ang Diyos sa akin 2009, ganito, tapos wala na ako sa mensahe. Ay, malabs. ay. Baka bunga lang ng pagod mo yun. Tama ba? Eh, ang haka-haka. Oo. Kasi di, halimbawa, ito ha. Narinig ninyo, nagpaalam ako 2019. Oo. Sabi mo, magano ka na sa ministry. Oo. Kanino ako magpapaalam? Di ba? Narinig ninyo yun. Kasi blackout na ako during the time eh. Pero hindi ako hinayaan ng Lord na umalis. Kasi ito yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, sa huling bahagi ng aking panaginip, sabi niya doon, don't leave this man because he shall feed you the unleavened bread. Amen. O yun yung pinangahawakan ko. Ngayon, sasabihin mo sa akin, this is the Lord, show me. Then show me. Amen. Kasi papakita mo sa akin, wala ng interest sa fellowship, ay mukhang iba. Brad, Di na daw kailangan. tama o ba? Hindi. Di na daw kailangan. Hindi na kailangan ng fellowship. Kasi ang fellowship is everywhere and anywhere. Oh my God. Oh my God. Sabi, di ba? Di ba ata ang pinakita ng Diyos sa'yo? Aha. Kasi mismo ang propeta na sinusundan mo, nagsabi ng fellowship, pumunta kayo. Amen. Meron nga akong kausap sa Facebook niya eh. Kasi hindi na siya niniwala na ang fellowship in geographical place eh. Wala na daw yung ganito, wala na. Hindi na, wala na sa mensahe, wala na sa panahon. Pinawardan ko siya nung message mismo nung kinikilala niyang propeta. Akala mo, nakadikit ko siya dun eh. O, pinaward ko sa kanya. Abay nagalit sa akin. Umusok yun. Umusok ang ano. Ano ba? Tumban. Bumbunan. Huwag yung dito sa baba. Huwag yung dito. Yung tumbong. Bumbunan. Bumbunan. I'm sorry ha. I'm sorry sa yung bumbunan umusok. At bakit ko daw sinisilip yung kalagayan niya? Sabi ko, bakit ka nagalit? Message ng propetang kinikilala mo yan, hindi ko message yan. Amen. Na siya mismo nagsasabi na kapag hindi kayo pumupunta sa fellowship, ay totally you misunderstood me. Amen. Can you say amen? Because you're just creating your own doctrine inside the message of the prophet. Oh, this is the Lord what show me. Ano yun? Kawalan ng interes sa ministry, kawalan ng interes sa fellowship, kawalan ng interes sa mensahe. Ayaw mo kang pakinggan ng message eh. Eh, ibang klase yung nakita mo. Tama ho ba? Hindi. Yes. Oh. Many seem to think that we shouldn't have an opinion on the present world happenings. This is our world. I have an opinion on how we can make it better. Yes, you have your opinion. Pero don't make a doctrine. Huwag mong gawing doktrina yung opinion mo. Amen. It's just your own opinion. Di ba? Na ano yung pinost ko sa Facebook? When Hey boy, they don't want to listen your opinion. They want their opinion. They want to hear their opinion coming out of your mouth. May katotohanan yan. If you disagree with my opinion, that doesn't make us combatants. Anong sabi niya? We just have different opinions. When I see your post and I'm in disagreement, or when I post and you're in disagreement, listen very carefully, then the outcome should be discussion, pag-usapan natin. Amen. Di paano natin pag-usapan, ayaw mong pumunta sa fellowship? Consult. There will be discussion and dialogue. Pangatlo, and fellowship. Amen. Sinabi niya. Fellowship. Ulitin ko ha, when you post and I'm a disagreement,
or when I post a new disagreement, then the outcome should be discussion, dialogue, and fellowship Amen. around those differences and come to and may still be disagreement, but with fellowship continually. Continual. Oh. Pagpatuloy tayo sa fellowship. Merong discussion, may pag-uusap, hindi mo pwedeng wala. Kaya nga merong exhortation eh. Oh. See? It's always good to listen and look how others view the world. Everyone has something to say, and to understand and respect varieties of opinion is a healthy thing. It's like looking a painting with many colors. Yun is spectrum. Yung light spectrum, visible light spectrum, ano yun? Colors kasi yun spectrum, na iba-iba ang ating nakikita. Pero sana, pagdating sa pananampalataya, isang nakikita natin. Pagdating sa Revelation, magkakaiba. Kaya nga mayroong anti-Duterte, mayroong pro-Duterte, di ba? Merong middle. O, mayroong middle din. Kasi hindi naman po pwede pare-parehas tayo. But it's uniformity. Amen. Speaking the word God told me speaks about, ito na ako. Dito na ako dyan. Okay? Handa na ba kayo? Ala una. Alas dos. Dito na ako mag-umpisa. Kasi when you said God told me speaks about direct relationship. Direct. Direct relationship use. It means that you are directly speak to God. Kasi sinabi mo, God told me. When I said, nung sinabi kong God told me in my dream 2009, I have my direct relationship to my God. At pinatunayan ko yan dahil until now, nasa mensahe ako. Amen. Amen? Sa YouTube pa. Nasa YouTube pa. Amen. Malapit na mag-Facebook soon. Amen. Direct relationship to Him, which is very impossible in our time. But kung titingnan mo, pag sinabi nating direct relationship kasi, katulad niya, accept God as your personal Savior. Ha? Personal Savior. Aha. At magkaroon kayo ng tinatawag na personal relationship. Aha. Okay? How many times you heard me about yung sinasabi kong relation between you and your God? Diba? Or how many times niyo ako narinig noon? Klaruhin natin yan. Sinabi kasi ni Brother Branham doon sa exposition of the seven church ages ng kaminsahe, siya, ulitin ko, basahin ko ha. Not for one moment do I bring a message. Message ang pinag-uusapan dito. Message. To the people that they may follow me or join my church. Ito yung main natin. Or start some fellowship and organization. I have never done that and will not do that now. I have no interest in those things, but I do have an interest in the things of God and people. People. And if I can accomplish just one thing, will I be satisfied? Ano yun? The one thing is to see establish a true spiritual relationship between God and men. God, amen. Ayan ang sinabi ko. Kaya pag-usapan natin ang relationship nito because we are talking about God told me. Amen. And then sabi niya dito, wherein men become new creation in Christ, filled with the Spirit and live according to His Word. I would invite and plead and warn all to hear His voice at this time and yield your lives completely to Him, even as I trust my heart that I have given my all to Him. God bless you and may His coming rejoice your heart. Yan ang statement ni Brother Van about relationship. Now, in our time, paano natin pa? Kasi
katulad ng sinabi ko mga kamisay, ginagamit ng iba yung tinatawag na God told me or this is the Lord showed me. No, it speaks about direct relationship between you. Special relationship yung God kasi kinausap ka ng Diyos eh. Sa religion, maraming ganyan. God told me that. Oh, Lalo na God si told- Cable, oh. Marami. Marami yan. Pati ba sa mensahe meron yan? Meron din. Meron din. Narinig natin, kailan lang. Amen. Now, there are many relationships that the Scripture speaks about just. Yan ang gusto kong i-discuss natin ngayon. Anong klase mga relationship? Anong klaseng relationship ito? Amen. Nangyayari pa ba yan sa ating panahon? O Mhm. doon na sa nakalipas na yan? Mhm. Napilit mong binibit-bit sa iyong panahon. Panahon. Amen. Oh, katulad nito. Itong verse na mabasahin, number 1. Relationship as servant and Lord. Mhm. Nangyayari, sa atin pa ba yung mensahe na yan? Hindi na. Hindi na. Ano na yun? John 13:15-17. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Sabi ni Jesus Christ, Verily I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Amen. So, ibig sabihin, yung servant and Lord na relationship ay hindi na ko sa ating panahon ngayon yan. Sa church age. Kasi, it speaks about dito yung hierarchy. Amen? Master and skill. Mastery. Panginoon. Sabi nga niya sa 17, if ye know these things, happy are ye if ye do them. Ang bibiro mo, kung malaman mo raw yung classic relationship na gano'n, maggalak ka. Applicable pa ba yan sa ating panahon, yung servant and Lord relationship? Hindi. Hindi na. Hindi ka na slave. Kanino ka pa naglilingkod? Ha? Servant? Marami tayong binabanggit, Brad, nagpag-reference sa servant. Ang ibig kong sabihin ng servant or yung sinasabi niya, if you want to be great in His kingdom, learn to be the servants of all. Speaks about humbleness. Pagpapakumbaba. Hindi yun yung physical. Oo. Katayuan. Katayuan. Hindi yung ganun. Number 2, friends. Friendship. Friends. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend. Sinong friend dito ng Panginoon? Then, inaano natin dito yung hinahayag natin itong realidad, brother. Amen. Terminologies. Pag sinabi mo kasing friends, kasama mo araw-araw. O kaya, pag sinabi natin kaibigan, ano? Sige, mag-example kayo ng reality ng friendship. Maraming nag-away yan. Si Matulad mo, kaibigan mo si Kahubay. Si Luba. Oh, best friend mo yun, di ba? Love na love ko yun. Oh, love na love mo yun. Sobra. Meron mo yan, brad, ha? Kung makikinig ka, nakikinig ka, love na love ka ng iyong friend. Miss ko na nga. Mahal na mahal. Mahal na mahal ka daw niya. Dahil mahal kita. Oh, di ba? Pinagsamahan ninyo, mabigat eh. Oo naman. Oh, saksi ako sa pinagsamahan. Oo naman. For better, for worse pa. Mag better for worse yung pagmamahalan yung bilang magkaibigan. Para kayo si David at saka si Jonathan, brad eh. Oo naman. Oh, Yun naman talaga nami-miss ko nga eh. oh namimiss ka na, brad. Tagal mong lumitaw, ah. Nakatakaw ka eh. Narating din yun. Tuloy ako. John 15:14 and 15, sabi dito ni Jesus Christ, Ye are my friends. Ito sinabi niya no, 2,000 taon na nakalipas eh. Pero may mga tao pa rin, tayo kaibigan ng Diyos pa. Ito, if you do whatsoever I command you, kung ano daw ang inuutos niya at ginagawa ninyo, kaibigan niya. Eh paano kung hindi mo gagawin yung inutos ni Jesus Christ? I am friend of God. Is si Jesus Christ. Nung dumating siya, nung talakay natin nung nakaraan, di ba? Sisira niya yung mga patas ni Moises. Moises. Hindi na siya kaibigan ng Diyos. Wala, sinira niya.
15. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. So ibig sabihin, panahon pa ni Jesus Christ, tinapos niya na ang servanthood ng friendship, brad. Amen. Yung relationship ng servant. Sabi niya, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin. Alipin. Oh, di ba? Kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay pinakikilala ko sa inyo. So dumating sa punto na tinapos niya yung relationship ng servant, pinasok niya ang relationship ng Grace. kaibigan. Oh. Number 3, lover. Lover of my soul. Ayun, kasintahan. 2 Corinthians 11:2. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Ang sabi ni Pablo dito, panibagong relationship, brad, ano yun? Kasintahan. Panahon ni Pablo, hindi na friendship, kundi di ba, yung evolution ng relationship, di ba? Una, friendship muna. Pagkatapos, papasok sa Lovers. court and marriage, lovers, relationship. Tapos magiging bride. Oo, yan. Tapos magiging wife. Yun. Yun ang gusto natin maipakita dito. Amen. Tungkol sa relationship. Natapos yung servant doon, pumasok ang friendship ng tinatawag na relationship ng friends. Then, after ng friends, pumasok na ngayon itong kasintahan. Lovers. Oh, lovers na. Pagdating sa Revelation 19, hindi na siya lovers. Amen. Wife na. Amen. Can you say amen? Amen. Oh. And then number 4, isinawag na ni Pablo na naman sa book of Romans, itong tinatawag na elder brother na siya. Ano yung sabihin na? 8:29 ng Roma. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. That is a relationship, an elder brother. Panganay sa lahat ng magkakapatid. So ang relasyon natin sa Panginoon during the time of Paul is what? Elder brother. Oh. Ngayon, ito na ako. Number 5, grace. To love humanity relationship. Dito tayo pumapaltos eh. Dito pumapaltos ang lahat. Mark chapter 12 verse 31. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Meron akong kwento dito sa Biblia. Mateo 25:32-40. 32. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubuklod-buklod. Ano yung number 5? To love humanity. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbuklod-buklodin. Dito future ha, ito ngayon yan. Na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa tupa at sa mga kambing. Gaya. Hindi literal na pinagbuklod-buklod. At ilalagay niya sa ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayo siya sabihin ng hari na nasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Listen. Sapagkat ako'y nagutom. Ito yung yung relationship to love humanity. Yung relasyon mo sa humanity. Because what is eternal life? Tinalakay natin. Eternal life is living for others. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, inyo akong pinaruroonan.
Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matutuwid at mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakikitang nagutom, pinakain ka namin, o nauhaw at pinainom ka, kailan ka naging nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, hubad at pinaramtan ka, at kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin. Kailan? Ibig sabihin, itong mga taong ito, hindi nila alam kung kailan nila ginawa sa Panginoon yun. Right. Kaya nga, ang relationship dito na sinasabi natin, yung relationship mo sa humanity. Amen. Kailan, Lord? So, ibig sabihin dito, may mga pangyayari sa buhay nila na ginagawa nila without knowing. Hindi nila nalalaman. Buti nga, meron ka ngayong mensahe na nagpapakita sa iyo ng isang relasyon sa humanity. Di gawin mo na. Amen. Pero itong mga taong ito, hindi nila alam na nagawa nila yon. Mabuti dumating ang mensahe na ito para magawa mo na. Amen. Amen? Oh, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yan ang inyong ginagawa sa isa dito sa aking mga kapatid. Kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ang linaw. Yung relationship mo doon sa humanity. So, ibig sabihin, Brad, not totally God told you or show you, gawin mo, Do it. do it. Do it your part. Natulad ng sinabi ko, ito ang pinakita sa akin ng Panginoon, ito yung revelation na pinakita sa akin ng Panginoon. Ano yun? Eh, kasi ang revelation ng Lord sa akin, kasi ganito yung wala ng fellowship, wala ng kantahan, wala ng worship, wala ng giving, wala ng pastor. Ay, inalis mo na ata, wala. Dapat ang tawag sa'yo, ng mensahe mo, wala. Wala kang mensahe. O diba, Brad? Dapat ang mensahe mo, tawagin kung wala. Kaso nga ng pastor, hindi naman nakaka-edify ng body of Christ yung ganyan. Yung Ay, wala hindi na, naman. pero wala. Brad. Pero wala. Paano mo palalakasin si Brother Patrick kung ganun ang mensahe Oo mo? naman. Wala. Oo. Wala. Parang watak-watak message ang tawag din. Ayan. Hindi natutumbok mo na ba? Oh. Kasi may sariling revelation to. Ayan, may revelation din to. Kasi katulad dito, paano mo mapapatunayan sa humanity na mahal mo sila? Amen. Eh kung ang gawain mismo, hindi mo nagagawang mahalin. Aha. Amen. Amen. Bakit sinasabing gawain, fellowship? Mensahe kasi nandito eh. Dito ay nag-i-enjoy sa mensahe eh. Ano mensahe? Sabi katulad nito, you are producing your own faith, sabi ng prophet, in this message, in this new world, in this new beginning. We are producing our own faith. Now, kung hindi ka nakakarinig ngayon ng mensahe, what kind of faith that you have? Aha. Amen. Wala. Wala. Right. Wala. Yun Tama? Haka-haka. Ayan na yung Palagay. ko. Palagay. Yung sinasabi mong God show me, palagay mo lang yun. Amen. Not hindi direkta talaga na pinakita ng Diyos sa'yo. Dahil kung pinakita ng Diyos sa'yo, itong relasyon na tinutukoy ko, nagagawa mo. Yes, amen. Loving humanity. Oh. Relationship ng isang mga magkakapatid. Loving the flocks. Loving the brethren. Amen. Sabi dito ni Pablo sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Amen. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Hindi ako obispo ha, hindi pa ako kalpo. Malapit na. Dito na oh. O, hindi pa. Curious. Na-curious. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Paboritong verse ng iglesia. Paano na pinakain mo, Brad? Lahat tayo dito, obispo. Ayaw, hindi ako lang. Amen. Lahat tayo obispo. Paano mo pinakain? Yan. Plurality. Plurality. Paano mo pinakain?
mensahe. Magana yan, Pastor eh. Hindi mo pwedeng kainin ng hilaw. May chef na magluluto para sa iyo. Tama. Buong manok. Lulutuin, iturbo, Amen. at pagkatapos na turbo, ilagay sa lamesa. Ay huwag mo hong isubong buo yan. Amen. Diba? Iba. Ang gagawin dyan, Amen. ilipain mo, tatayin mo muna yung hita. Sarap. Nagugutom tuloy ako. Ba't ko pa siningit? Bago mo, kakali ng dahan-dahan. Amen. Sabay mo pa ng soft drinks na po. Amen. Try this ang inabot. Iba kasi hilaw pa lang kinakain eh. Number 7. Mahalin mo ang mahihirap. Relationship. Ay, nainano ko dito lahat ng klaseng relasyon, brad. Kasi ulitin ko, when you speak, God told me, or this is the Lord showed me, speaks about relationship direct sa Lord. Matthew 19:16-21, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Mahalin daw ang kapwa na mahihirap at hindi ang batas at kautusan. Amen. Sagot ng Panginoon at sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa siyang mabuti na dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ano yon? Mga batas. Okay. Sinabi niya sa kanya, alin-alin sa mga ito. Alin? Ito na kasi ang problema ba? Pag marami ng alam eh. Ayun lang. Punta ka sa fellowship. Aling fellowship? Aha. Tanungin ka na yun eh. Kasi ang alam ko, ang fellowship, universal. Right. Sabihin niya sa'yo, kahit nasa bahay ako, pwede akong makapag-fellowship. Kahit sa inuman ako, pwede akong makapag-fellowship. Yes, malakas kasi ang loob niya. Maraming ganyan. Aha. Pero nagsabi sa akin yan, hindi ko kaya mag-share, Pastor, hanggang hindi ako nakahinebra ng isang tagay. Lumalakas ang loob ko, parang ang revelation ko, pag Gumagana. nakatagay na, lumalawak. Magana yung spirit. Hindi yung espiritu ng Diyos, espiritu po ng alak yun. Kaya nare-reveal sa akin yung 99%. Eh. Dahil sa Yun ang problema dyan. Alin-alin. Sabi ng Panginoon, ingatan mo ang mga utos kung gusto mo magkaroon ng buhay. Amen. Alin? Punta ka sa fellowship, Brad. Alin fellowship doon? Aha. Kasi wala nang geographical place eh. Come on. Sinabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang saksi ng katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya na iyong sarili. Sinagot siya ng binata at sinabi, lahat yan, Panginoon, mga bagay ay ginanap ko na. Lahat yan na binanggit mo, Nagawa niya. ginawa ko na yan. Ano pa kulang? Kung titingnan mo ang taong ito, wala na akong masabi. Diba? Kung titingnan mo ang taong ito, sa natural na anyo niya, wala ka nang masabi ba, magaling, masunurin, tinutupad ang lahat ng mga utos. Binanggit ng Panginoon lagi. Sabi niya, Lord, ginawa ko na lahat, ginanap ko na ang lahat ng mga yan. Ano pa kulang sa akin? Ano pa kulang, Pastor? Pinakita na ng Lord sa akin ang mga bagay-bagay na hindi mo pa nakikita. Wala na akong masabi sa inyo. Mahina daw. Sa palagay ko, Pastor, yung 1,000%
nakita ko na. Ano moment na ako, nakita mo na lahat. Ano pa sasabihin ko? Nakita mo dyan na lang. Eh, ang nakita ko, ano pala ang nakita mo, Brad eh, sabihin natin, mga 20% pa lang. Yung tanong, ano ba yung nakita niyo? Ayun ang tanong. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, ibig sabihin, Brad, itong taong ito, ginawa niya na lahat, hindi pa rin sakdal. Makita mo man lahat ng color ng mensahe at buhay. Kung hindi ka marunong magmahal ng kapwa, fellowship, mensahe, hindi ka pa rin sakdal. Ay ginanap niya na lahat eh. Kaya sabi na ba, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, pagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at bumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen. Tapos. Amen? Siya na yan. Hindi siya amen. Amen. Ibig sabihin, stay with the flow of the Spirit, stay with the flow, magstay ka sa flow ng mensahe, sa flow ng Espiritu, sabay tayo. Ano Amen. yung awit gusto ko mahal, sana'y laging sabay tayo. Amen. Diba? Kung tayo'y nagmamahalan sa isa't isa, sabay tayo. Yung relasyon natin dapat parehas. Paano mabubuo ang relasyon natin, Brad? Sasabihin mo sa akin, alam mo, Pastor, magchat ka. Alam mo, mahal na mahal kita eh. Mahal mo ako. Sa deeper. Tapos, nasaan ka? Dito lang, parito. Parang pa rito. Saan na sila? Mahal mo, akala ko mahal mo ako. Hindi parito ka. Yung husband and wife relationship. Sabihin mo sa asawa mo, mahal, alam mo na, mahal na mahal kita. Tapos, ano? Away dito, away doon. Batuhan dito. Patiyuhan dito, batuhan doon. Meron mo, kulang na lang yung plato, pabasagin sa mukha mo eh. Parang flying saucer. Are you with me? Amen. Nakuha niyo ba ang puntong sinasabi ko? Kasi relationship ang pinag-uusapan natin. When you tell me, God told me, and this is the Lord show me, patunayan natin. Ako kasi pinatutunayan ko eh. Anong pinatunay ko? Nandito pa rin ako sa mensahe. Patuloy kong pinapangaral ang mensahe sa inyo. As your part, Pastor. Yes. God told me. God told me in my dream 2009, and I will never forget the dreams. Meron akong dream noong 2019. Nakakala ko dream na ng pag-alis ko sa mensahe. Yung pala, pagpapaalala na sa akin, na iba na kasi ang direksyon ng isip ko eh. Unti-unti nang lumili ko eh. O si pinatunayan ako na nung propeta na nakita ko, 2009, na nagdala ng mensahe sa akin, dumalaw sa akin ng 2019 in my dream at pinaalala sa akin, iba na ang direksyon mo. It is yours, sabi niya sa akin. Milihis ka. That book that I will give to you, it is not mine, but it is yours. So, ibig sabihin ng propeta, dinalaw niya ako, pinakita niya na yung pananaw ko doon sa mensahe nakikita ko, dumidilim na. Amen. Naiiba na ang direksyon mo. Bumalik ka. O, di bumalik ako. Salamat na mayroong pagpapaalala. Lord. Na ibig sabihin, Brad, hindi ako nagkwentong barbero na ang panaginip ko ng 2009 na ang unang witness ay ang asawa ko dahil siya ang pinakaunang sinabihan ko nung madaling araw na yun. And after na sinabi ko rin sa isang lingkod ng Diyos. Ay, pwede kong pangalanan siya rito, si Pastor Joy. Siya yung pangalawang tao, second witness, nung sinabihan ko ng dream na yun. Nagkahiwalay man kami ng landas, pero I know, merong nais na ng Diyos na ipatahak sa amin magkaiba lang. Direction. Oo. Amen. But if He continue to preach the Word of God, wala namang masama. Ang masama kapag huminto ka sa ministry. Amen.
Can you say amen? Amen. Oh. So yan ang mensahe. Amen. Pinatutunayan natin. Pagdating sa relasyon, patutunayan mo. Na you love me talaga. Tulad nun, relationship ng husband and wife, dapat pag sinabi mong mahal, Yes, darling. yes darling. Yes, darling. Pero si Andres na yan. Oo. Ilmaan. Kaya lang, sabi nga nung isang asawa ng pastor, kapag si husband daw niya, pag nagsabing I love you sa kanya, natatakot na siya eh. Yari. Alam mo na ang kasunod. Brother Solly, usapang asawa lang na may asawa. Amen. Luke 9, verse 23. At sinabi niya sa lahat, sabi ng Panginoon, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Anong cross ito? Baka yung cross na nasa Cebu. Ang bigat nun. Alam mo ba yung cross na ito, Brad? Ito yung understanding natin sa message. Amen. Pinapasan natin ang understanding natin dati sa message. Salvation eh. Yung kabigatan ba na may bahagi mo sa iba? Amen. Salvation kasi yung cross na yun. Amen? Sabi dito ng prophet, we can receive from every Christ, we will accept one another, and we will be the wiser in spirit. We have heard many men use the God told me words, and don't be bothered it anymore. Sabi ng prophet. Okay. Pag sinabi ko sa akin, alam mo, Pastor, pinakita mo sa akin, hindi na ako nababother eh. Oo. Thank you, Lord. Nababurden lang ako sa'yo. Diba? Nababurden. Hindi na ako nababother kasi iba yung nababother ka eh. Na-anoy. Na-anoy. Anoy. But nagkaroon ako ng burden sa'yo. We just sort through that what is said and take what we know to be the Spirit for us. Through the years, many prophecies have been spoken against us. God told me, and we accept every one of them continuing on and know that we're blessed of the Spirit. We take things of the Spirit always and sort it out. And there. So, sabi ng prophet, ask yourself this question. Is there any spirit or another spirit out there that could be speaking? Kasi sabi ni Pablo, the same spirit, different operation, but the same spirit. Diversities of operation, but the same God. Can you say amen? Amen. Ngayon, kung ang Espiritu na nasa akin at ang Espiritu na sa iyo, okay, ay iisang Espiritu, di sana magkatulad ang pananampalatayang ating binabatayan. Amen. Kasi ganito, Brad, pagdating sa pananampalataya, hindi kasi tayo nagkakaroon ng hindi ko inaano dito yung dress coding. Amen. Tapos na tayo sa holiness dress eh. Freedom. Ay ako to, ganyan ako, maporma talaga ako eh. Amen. Pasensyahan nyo na mga mensahe. Characteristic. O karakter ko yan eh. Sabi nga nung isang at tita ko, ikaw talaga masyado ka maporma sa damit. Ay, ako yan eh. Pasensyahan mo na. Amen. Ako yan. Kung may pastor na kapag nag-preach ay naka-t-shirt lang, siya yun. Siya yun. Siya yun. Trademark. Oo. Kasi dress coding mo lahat tayo doon eh. Tapos na tayo sa holiness dress eh. Amen. Hmm. Parang articles of faith. Yeah. Ganito. Yes. Kasi wala tayo sa uniformity. Amen. Pero pagdating sa faith, brad, na pinupudos natin sa mensahe ito, dapat isa tayo. Amen. Amen. One faith, one. If the prophet said, go to the fellowship, go to the fellowship. Amen. If the prophet said, stay in the message, stay in the message. Amen? Amen. Oh. Huwag tayo mag-create ng sarili natin. Kaya diniscuss ko ang tinatawag na relationship. Dinidiscuss natin ang bawat relasyon. Maaari lamang na mayroong isang espiritu na gumagalaw sa pamamagitan ng mga tao habang naglalakad, sila ay nagsasalita.
nagpapahayag ng kanilang sarili. Tayo'y nagsasalita sa pamamagitan ng ating puso't isipan. At pagkatapos ay bilang pinagsamang katawan at isip sa pamamagitan ng Espiritu, ay haharapin natin yun sa pamamagitan ng pagtanggap, pagsuri, at pag-unawa. Kaya nga, sabi ni Brother Parnell, di ba? Merong tinatawag na discussion, dialogue, and fellowship. Pag-usapan natin. Amen. Di ba? Yun ang naranapat eh. Kasi mag-create ka ng sarili mong doktrina, hindi na kailangan ng fellowship, pastor. Denomination. You're just creating, yes, you're just creating your own faith, your own belief, your own system, your own doctrine. Sa ating kapanahonan at unawa, alam natin hindi nagsasalita ang mga tao kung ang kanilang espiritu ay hindi nakikipag-usap sa kanila sa isang isyu. Ang tama at mali ay wala na sa ating pananaw. Ay marami hong nagkakamali dyan ng interpret. Amen. Wala na daw mali, wala na rin tama. Hindi ho. Parang legal lang. Hindi ho yan ang ibig sabihin natin dyan. Ay. Hindi po ibig sabihin na pwede na tayong gumawa ng lahat ng kamalian. Amen. Ang ibig natin sabihin ay pagbabago ng isip na sinasabi ni Pablo sa Aklat ng Roma na kaya nating tanggapin at mahalin ang ating kapwa, anuman ang antas, kalagayan o paniniwala nila sa buhay. Yun ang ibig natin sabihin na ang mali at tama ay wala na sa ating pananaw. Amen. Hindi para gawin. Hindi yung narinig na basa ko na sinabi ng isang kapatid na ay parehas-parehas na, pareho tayo lahat ng tao, pantay-pantay. Teka. Iba ata ang nakita mo sa nakita ko. Magkaiba ho tayo. Ako may mensahe, sila wala. Amen. Alin ang pagkakatulad nun? Amen. Brother Patrick, ikaw may mensahe. Yung iba, hindi wala. Sabihin mo parehas kayo. Yung sabi ni Brother Branham, kumuha ka ng isang tao na naglilingkod sa Panginoon. Kumuha ka ng isang tao na hindi naglilingkod at makasalanan sa panahon niya. At ang tanong, alin ang naiba? Parehas tao. Alin ang naiba? Ang sabi ni Brother Branham, merong yung term na ginamit niya, merong nasa dulo ng dila ko. Kung naalala ninyo. Parang ano lang yung pastor eh. Dalawang bote. Yung isa may May laman. yung isa wala. Wala. Pero parang silang bote. Para silang bote. Ayan. May laman to. Ibig sabihin, may mensahe to. Ito walang mensahe. May term na ginamit si Brother Branham, nakalimutan ko lang siya. Na yung isa, merong tinatawag na, yun na yun. Basta yun na yun. Basta yun na yun. Brother Branham, paalala ko sa akin. Nasa tulo ng dila ko. Kinakain natin. Sabihin natin, meron siyang mensahe. Meron siyang espiritu ng Diyos. Meron siyang direksyon pagdating sa pananampalataya. Yung isa wala, pero parehas lang tao. Nakuha niyo? Amen. O, sabihin mo, parehas kayong tao. Pantay-pantay kayo parehas na tao. Kumakain, natutulog, nagkatrabaho, naghahanap buhay. O. Pagkatapos, parehas kayo pumapasok ng CR. Amen. Parehas kayo lahat-lahat. Pero merong naiiba. Ako may mensahe. Amen. Kaya nga pinapangaral ko sa YouTube. Amen. Isinishare natin ng buong puso. Na kung pare-parehas na tayo, hindi na ako magpakapagod, Brad. Wala ka ng uniqueness. Parang parehas ka na. Ito ang linaw, ulitin ko. Ang tama at mali ay wala na sa ating pananaw. Ay huwag niyo ako ma-misinterpret. Amen. Ulitin ko yung quote ni isang pastor, Pastor Jess. Sabi niya, maraming nakamisinterpret dito. Wala na mali, Pastor eh. Anong ginawa? Bumalik sa dating pagkatao.
Yung dating siya, Brad, yung dating siya, ano yung dating siya? Dinampot niya ulit. O, dinampot niya ulit. Parang nagpaiwan ng damit. Kasi mali ang kanyang pananaw dito sa, ang tama at mali ay wala na sa ating pananaw. Mali ang dapat. Sabi ni Pastor Jess, kung ganyan ang magiging konsepto natin, sa bahay ko mismo, papasok ang anak ko, may dalang shabu, at doon mismo sa harapan ko, sisindihan niya ang shabu, tapos mag-aadik-adik siya sa mismong sa harap ko. Sabihin ko, ano yan? Tama yan. Sabihin ng anak ko, shabu to. Anong sasagot ko? Wala na kasing tama at mali. Okay lang yan. Free. Hindi, nasa Yari na nasa- tayo, Brad. Yari na tayo, Brad. Yari na. Diba? Brad, yari, wala na. Yan ang hindi ko pwedeng tanggapin. Amen. No. Matapos siguro ang journey ko, hindi ko pwedeng tanggapin. Nasabihin ko sa anak ko, sinisira mo ang katawan mo. Amen. Hindi lang sinisira ang katawan mo, pati utak mo pinatutuyo mo. Amen. Isang araw, matukhang ka ng presidente, pahala ka sa buhay mo. Amen. Dahil alam ko na ang ginagawa niya, mali. Mali talaga. Right. Pero anong ibig sabihin? Ang issue dito kasi, Brad, hindi ito spiritual application eh. Ang ano natin dito, ang realidad dito, nang sinasabi ni Pablo, baguhin mo ang pananaw mo na kaya mong tanggapin ang iyong kapwa. Ano man ang antas, kalagayan at paniniwala nila sa buhay, yun ang ibinabago sa ating isipan na kaya mong tanggapin yung rapist, yung ISIS, yung malasinggero, yung babaero, yung lahat ng ero. Kaya mo silang tanggapin Amen. na ang mundo, sa tingin mo, malinis. Amen. Malinis. Acceptance. Acceptance. Kasi malinis ka eh. Amen. Pero, the fact na ginagawa nila, halimbawa, sa batas ng tao, ginawa nila yun, mali sa paningin ng tao, sa paningin ng gobyerno natin, ay naku talaga, may talaga. Amen. O katulad dito, wala nang tama't mali, bumanat kayo ng tira ng alak. Banat! Sige, Wala na kasi. paalunod, Wala na daw kasi sa tao. laklak na, Pwede na daw uminom eh. o garada na ng bala. Baragan na, ano? Baragan na, hanggang magdamag, hanggang mag-umaga. Red Castle, sa white horse. Tama na yan! O ba Inom na? na! Uy, pare ko! O, pastor ko! Tumagay ka! Baragan na. Baragan. Yung lyrics. O pagdating sa katapusan ng panahon, Suray-suray ko dyan sa... ano kaya ang magiging hitsura natin? Naku, Chico. Amoy Chico. Hindi ko sa pinatatamaan ko ang ating mga kapatid na mali ang direksyon. Amen. Hindi ko pinatatamaan. Dito, ipinahayag lang natin ang mensahe ng katotohanan na, teka lang, Teka, teka. oo. Dahil mahal kita, hablutin kita, tumabi ka sa akin. Di ba? Tulad ng isang kapatid natin, sa kanyang panaginip, nakita daw niya ako sa taas. Nag-aano ng tubig. Yung tubig na yun ay papunta sa kanya. So siya na daw yung, ako na daw yung source ng tubig para sa kanya. Dreamer. Mr. Dream Boy. Sabi ko. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Ano Kaya ang nasa isip mo. Ang ating pag-iisip at pagtatasa, assessment, at pagsusuri ay dapat palaging kasama ng walang kondisyon sa pag-ibig. Sa panahon na tayo ay nakatanggap ng mga bagay na hindi nararapat sa pandinig, ang pag-ibig ang siya nating pakinggan at mag-ayos habang ang panahon ay lumilipas. Mga propeta, mga propeseya at mga hula
ay nabibigo sa bawat kapanahonang lumilipas dahil pinagtakpan natin lahat sa paghahatol at alam lamang ang isang bahagi. Ngayon, nalalaman natin na walang nabibigo nang dahil tayo ay nasa kapanahonan ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay hindi nabigo. Dapat palagian nating tanggapin ang anumang bagay at patuloy sa higit na pag-unawa. Amen. Sabi ng propeta, tinagalog ko, pinaghirapan ng Tagalogin. Nakala ko pa, kahirap ang Tagalog yung sinasabi ng propeta. Pinapuyak ang Tagalogin yung sinabi ng propeta. Para accurate lang. Oo. O mamaya. Para maintindihan. Para ko siyempre, iles ko rin yung pag-English ng pagbasa dito ba, Tagalogin ko. Kasi yung iba, aminin natin. Na hindi lahat nakakaunang. Mahirap talaga muna sa English. Kahit na nakakuha nga ngayon. Kung merong binubuklat kong vocabulary ko ng English ng mga bayabas, Bayaw. Wow. Tinagalog ko talaga, pinaghirapan kong Tagalog. Ano ba yung pagkakagalog? Sister Nimpa, consult natin. Pagdating dyan, si Sister Nimpang magaling eh. Wala naman ang English name lang doon. Yan yung tinatawag na consult. Kailangan kong isa't isa. Kailangan natin ng isa't isa, di ba? Amen. They come to the fellowship. Amen. Fellowship. Let us dialogue, discuss, and Fellowship. fellowship. Pero chips. Wala lang fellowships. Wala ko ba? Oh, Baka mabot tayo sa microchip. Conclusion na ako, dito ako magtapos. Amen. Speaking about relationship. We are kaminsahe. Kaya natawag ko sa inyo kaminsahe kasi nasa minsahe kayo eh. Lahat ng inaabot ng mensahe na ito, amen. narinig ang tinig na ito, napakinggan nila ang mga video, Amen. ang tawag ko sa kanila mga kaminsahe. Sa lahat ng 7,000 na naka-plus. Meron pala tayo isang view, Brad, yung tanong ni Brother Ray about the vials. Habang kanila. Kasi yung vials, the 7 spirits of the 7 church ages, 7 church, 7 spirits, 7 trumpets, 7 vials, basta 7. 7 church. Ito, ang huli kong sabihin, we are no longer in the 7 church ages. Amen. Dito ako mag-conclusion, Brad. 7 church ages, relationship kasi ito eh. Pesos, Same na. sige nga, ayaw, dumagay ng 8 time, di ba? Ano ba yun? Sige nga, 7 church age. Ano yun? Ephesians. Ephesians. Galatians. Hindi ko na kasi maano eh. Ano ba? Okay. Tiyatira pa. Basta pang uli, Laodicea. Ephesians, Laodicea. Smyrna, Berna. Pergamos, Ayan. Thyatira, Tiyatira. Philadelphia. Philadelphia. Meron pa, Sardis, Sardis. Philadelphia, Laodicea. Laodicea. Sa mga messenger naman, Paul, Paul. Irenaeus. Irenaeus, St. Martin. St. Martin, Columba. Silumba, Wesley. Wesley, Luther pala. Luther, Branham. Ano? Una-una pala si Luther. Bago. Yung taon, Brad, yung taon. Ah, Wala na. Hindi na nga. first century. Meron akong kopya dito. Hindi nyo hinig. Pagdating kasi sa vials, trumpets, and all, like 7 flags, 7 plaques. 7 thunders. 7 thunders. Ang sabi doon, it speaks about the 7 church ages. Amen. Sabi ng prophet, the 7 seals, 7 trumpets, 7 vials, and all that read in the book of Revelation was about the 7 church ages. It's all about Now, if you are not belongs to the 7 church ages, hindi mo kailangan aralin o alamin yung mga 7 mangkok, 7 hampas, 7 silyo, sapagkat ito ay nakapaloob sa 7 church ages. It all manifested out of the ages
when John is finishing the writing, Jesus said in Revelation 20:16, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto these things in the churches. Churches. Now, I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. We know that the last age has ended and we are beyond the church ages. We are beyond the church ages. Why? Bakit mo nasabi yan, Pastor? Those church ages, seals, trumpets, and vials, thunders, and messengers have ended. The last church, which the Laodicean church, the last church is the Laodicean church, has ended in the opening of the seals in February. Brad, information to para sa inyo. 19. Ang church age ng Laodicean church ay nagtapos noong Pebrero 28, 1963, 1963. in the Sunset Mountain. And the messenger died in December 1965. And according to the book of Hebrews 9, gusto kong patunayan sa inyo na ang Laodicean church age, ang messenger doon is his brother Branham, nagtapos yun noong 1963 at namatay ang propeta noong December 1965. At sinelyuhan yun according to Hebrews 9:16 and 17, basahin ko sa inyo, sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamamatay ang gumawa. Sa ibang parahay, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya yung Laodicean church age, tinatakan ng dugo ni Brother Branham after the opening of the seals, sinara niya ang kanyang testamento, tinatakan ng kanyang dugo, tapos ang church age. At ang lahat ng mananampalataya ng church age ay na-rapture sa bawat panahon nila. Amen. Kaso may naiwan. Amen. Kasi binibitbit kasi yung aral, Brad. Hindi yung espiritu. Binibitbit pusa yung aral. Dinadala sa panahon. Hindi dapat dalhin yung aral, kundi dalhin mo yung espiritu. Para sa panahon niya kasi. Yes, para sa panahon nila yun. Kaya yung 7 seals, 7 trumpets, 7 vials, 7 head, everything that's 7, it is the 7 churches. Brother and sister, mga kaminsahe, kaya nga nasabi ko sa inyo iba ang mensahe namin na ikinangaral sa inyo sa mga nakasanayan yung naririnig. Amen. Biro mo, sabihin mo sa amin, Pastor, wala na kayo sa 7 churches. Yes. Amen. Saan na kayo, Pastor? Kasi di ba, after ng 7 churches, rapture. Pagkatapos ng rapture, Tribulation. Great Tribulation, sa mga Great Tribulation. Pagkatapos ng Great Tribulation, 1,000 years millennial kingdom. After 1,000 years millennial kingdom, Gog and Magog. After ng Gog and Magog, white room judgment. After ng white room judgment, eternity. After ng eternity, ano? Babala na naman. Babalik na. Rapture ulit. After ng rapture, Baka babalik ulit sa taas. pawalan naman si Satan. 1,000 na. Tapos 1,000 ka na na. sa third. Bababa ka na. Sequence of events. Parang malaking kalukuhan. It's dead. It's all over. Amen. It is finished. It's finished. It is finished. Every ages, there is a messenger. Sinilyohan na. Kasi nga sabi nila, may akusasyon kasi ba, 7 lang ang church. Aha. Yung sinasabi ng Book of Revelation. 7 lang din ang mensahero. Talaga. Now, anong church kayo ngayon? At pangilang mensahero na yan sinasabi ng mensahero? No. Yes, maybe 7 lang. Ito. No. Ako yung pang-8. Amen. Tayo yung pang-8. Amen. Dahil sa 8th day, that is the day of the Lord. Amen. Amen. Yan ang panahon namin ngayon. You know what is love? Eternity. 0. Infinity. 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 God. Sinabi ko sa inyo, God is eternal. Amen. God is love. And that is the message na dinadala natin. Grace
and love. So yan po ang aming panahon. Hindi ako nagkamali na tanggapin ang mensahe. So maraming salamat sa Panginoon Amen. sa pag-unawa, pag-intindi, at kapahayagan ng Diyos na inihayag sa atin ang mensahe nito. Kung may mga nababanggit ng sakit sa pandinig ng iba, ay hindi namin sinasadya. Gusto lang namin gisingin ang bawat isa, makapatid mo namin sa mensahe ito, kasama mo namin sa mensahe, o hindi namin kasama sa mensahe. Wala tayong tinatanging tao. Amen. Kung kailangan magpaalala tayo. Amen. Sit beside me and be my friend. And let us enjoy the message of the Lord in our time. So thank you so much. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ay magkaloob sa inyo ng kapayapaan. Amen. Shalom po.